Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na tutugon sa learning gaps na epekto ng pandemic. Ayon sa Pangulo, malaki rin ang may tutulong ng Aral Program Law para patuloy na maiangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Si Noel Talakay sa Sentro ng Balita Live. Angelique, isa sa mga mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay magkaroon ng quality education sa bansa. Para maisikatuparan ito, Angelique, kanina nilagdaan nito ang isang batas. Isa ng ganap na batas ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Act. Matapos lagdaan ito ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang talumpati, sinabi nito na ang ARAL Act ay magbibigay ng nararapat na edukasyon para sa kabataang Pilipino bilang kanilang karapatan at hindi isang pribilehiyo, isang edukasyon na huhubog sa kaisipan ng isang batang Pinoy. We gather to provide every child in the country with the education that they deserve and that they have a right to, empowering them to shape a future where learning is not a privilege, but it is a right, and where every young mind can flourish. Ayon pa sa Pangulo, ang kanyang paglagda sa ARAL Act ay isang simula ng isang paglalakbay tungo sa tagumpay ng isang mag-aaral na Pinoy sa dekalidad na edukasyon. With the signing of the ARAL Law, we embark on a definitive journey to champion the right of every Filipino child to quality education, ensuring as well that it is accessible to all. Ang pagtugon-an niya sa mga pangangailangan ng bawat mag-aaral sa bansa ay magbibigay sa kanila ng magandang pundasyon ng kasanayan upang maging isang matalinong mag-aaral na makakatulong sa pagpapalago ng bansa sa makabagong panahon. By honing their essential learning competencies, we can equip our students with the foundation skills required to become visionaries, critical thinkers, problem solvers, qualities essential to the progress of our nation in this modern world. Layon din ng batas na mahikayat ang mga out-of-school youth na bumalik sa pag-aaral. Gayon din ang maiangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Dumalo sa makasaysayang aktibidad sa edukasyon ang isa sa mga nag-author ng ARAL Act na si Pasig City Congressman Roman Romulo. Sinaksihan ito ni Senate President Francis Chis Escudero, House Speaker Martin Romualdez, Education Secretary Sani Angara, Senator Sherwin Gatchalian at iba pang miyembro ng Kongreso at mga opisyal ng DepEd. Angelique, magiging isang batas ito pagkatapos ng 15 days sa publication mula nang i-publicize ang batas na ito. At para sa tutorial, Angelique, gagawin nilang face-to-face, pwede rin blended at pwede rin gumamit ng online. Kaya naman, katuwang din nito ng batas na ito ang DICT, DILG at lahat ng local government units. Angelique? Yes, Noel, meron bang karagdagang budget para maisakatuparan ito? Tama ka dyan, Angelique, isa rin na nakapaloob sa batas ay ang budget. Dahil yung mga lalaho, kasi hindi naman lahat ng teachers ay i-oblige na maging tutor ng isang estudyante. Ito ay voluntary, Angelique. Kaya naman, yung budget, yung kanyang compensation ay naaayon din sa batas at ito ay isusumite naman ng Department of Education. Okay, maraming salamat sa iyo, Noel Talakay.